Kumusta mga kaigsunan diya sa Ginoo o hinaot nga naata kanunay sa mayong panglawas, no? Bisan pa man sa hulga sa tong panahon karon, labi na niining coronavirus, no? So atong mga padayon nga pag-ampo mga kaigsunan nga ang Ginoo magapamuhat. So niining taknaa o ampo uban kaninyo. So sa dili patamo ato sa mga pag-ampo ato asang patalihugan ang pulong sa Dios may so atong pamalandungan. So atong kun may mga Biblia basaha uban kanako diha sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. So mo niyang ato ang mabasa mga igsoon. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Ang atong mensahe mga kaigsuonan, naguluhan ni siya o forecast of healing and blessings. Magampo ta. Langit no na maamahan, mapasalamaton kami Lord, linintak naa. Nga bisan pa man Lord God, sa hulga sa panglawas, kining COVID-19 Lord God, sa gihapon ikaw ang Dios na among pagaidhon, mas gamahanan ka, mas kaya ni mo Lord God ang tanan Lord. Tabangi ang mga katawhan Ginong Dios nga nagsuffer karon, unsa man ang mga kahimtang nila, asa man sila nga dapit karon Lord, ikaw hikap sa ilang mga kinabuhi Lord God, magatunol sa mga panalangin Lord. Nainintak na Lord God, among tun-an kini upat ka Yahweh Lord God, aron madawat namo ang kaayuhan ug ang panalangin nga gikan kanimo Ginoo. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan, among gisalig kanimo ang tanan Lord sa gamhan ng ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Praise God. Mao ni siyang upat ka Yahweh makaigsuonan kung gusto natong maangkon ang kaayuhan o ang mga panalangin. Sumala sa itong gibasa, ang gi-require sa Ginoo mo ning humbleness, prayer, seeking God's face, and turning from wicked ways. So ato ani siyang anamon o tan-aw karon kung unsa ni siya makaigsuonan. If we read the context of this passage, we can see that after Solomon finished his prayer, a fire came down from heaven and consumed all the burnt offering, and the temple was filled with God's glory. And even its outside was surrounded by the glory of God. So kung mo subayon ang mao nga pasahe sa kasulatan maigsuon, mo ni ato ang makita, no? Dunay pagpanglihok sa Ginoo. Unya sunog sa Ginoo ang tanan nga mga offering nga gihalad ni Haring Solomon. Ug dili lang kay ang ilahang templo may napuno sa glory sa Ginoo bisan pa ang gawas. So padayon ta maigsuon. And they began to bow down and worship the Lord. Then they made an offering which was led by King Solomon. They offered 22,000 cattle and 120,000 of sheep and goats. They also offered a song of praises with musical instruments. So walang sila kaya nagsimba, nagdala po sila sa mga halad. No? 22,000 cattle or mga baka or nating baka siguro ni maigsuon. Unya 120,000 ka mga karnero o kanding. So maning makita nato nga ilahang gidala
Then nagdaig sila maayo sa Ginoo. No? Grabe ang pagpahiluna nila sa ilahang worship mga kaigsuonan. Okay. So muna atong mabasahan. Okay, sunod mga kaigsuonan, muna ang sumpay. And because they cannot offer all of their offerings at once, they continue to worship God that lasts for 7 days and more. So, grabe ang ilang mga pagdaig, niabot yun o ilang mga paghalad, niabot yun o 7 ka adlaw o labaw pa. Okay. And at the 23rd of the 7th month, King Solomon sent back the people at their home with joyful and gladness in their hearts. Malipayon silang nang uli, tungod kay gipasulabi man nila ang pagsimba sa Ginoo. Kuya kay sa ilang time kay kanang niabot yung 7 ka adlaw. Usahan ta magdali-dali pagyud ta, no? Daghantang gidalian. Mo siguro sa ako alam pong pangagpas basig gitugot pud sa Ginoo nga maabot ni nga virus. Para ang tanan mo stay at home, unya sa matag panimalay makahinumdum sa Ginoo. Kay usahay kulang kaayo ta og time sa Ginoo. So at least do na po yung mga lesson nga ma-learn nato mga kaigsuonan. So then one night the Lord appeared to Solomon and spoke to him about this passage that we read. Kini atong gibasa bitaw sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Kung imuha nga subayon ang iyahang context, makita nimo nga natulog si Solomon og sa damgo, nakigistorya ang Ginoo niya about ani. Mingon pagyud ang Ginoo nga kaya niyang uha tanan ang mga panalangin nga iyahang gihatag. Pero kung ang mga katawhan nga nagasangpit kaniya magpaubos sa ilang kaugalingon, magampo, mangita sa iyang naw, og motalikod sa tanang mga dili maayo nilang buhat, anang panahon na maminaw siya gikan sa langit. No? Unya, pasayloon ng mga sala sa katawhan o ayuhon ang kayutaan. So, ano makaigsuunan ng ato ang pamalandungan? That's the brief background of this scripture. If we read and analyze verse 14, God sets for case to His people who want to receive healing and blessings. So, ito aning anamon og tanaw makaigsuunan. What does this forecast of healing and blessings mean? O sa may kahulugan ni ining mao nga upat kayawi sa kaayuhan o panalangin mahigsuon. Okay. Diha sa dictionary, mo ning giingon. Ang word nga humbleness, pasabot niya is not proud, dili garbuso. Not thinking of yourself as better than other people. Kanang di ka magunahon nga, mas maayo pa man kuana niya. Ako na good ni. Bantay, mo na makaigsuonan kasagaran na impression sa tao. Gusto nga siya may perming sikat. Siya may perming ilhon. Pero sa may definition ani, not proud, not thinking of yourself as better than other people. So ato ni anam-anamon o sabot makaigsuonan. Unsa man ang mga biblical teaching of humbleness? So mabasa na to primero diha sa Proverbs chapter 3 verse 33 and 34. Mo nang gisulti mga kaigsuonan. The Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous. So ang tunglo sa Ginoo maana sa balay ni atong mga nagbuhat og daotan. Apan hina niya ang mga matarong. Sa verse 34 mo pud ni giingon, He mocks proud mockers, but gives grace to the humble. Oh,
Kung ang mga garbuso makaigsuunan, ihan ng bugal-bugalan. Apan tagaan niya grasya ang mga mapaubsanon. So kung gusto ka nga makabaton o grasya o panalangin sa Ginoo, kinahanglan ka magpaubos. Although ang Bible doon ay daghang gitudlo nga mga passages about ani humbleness, about ini 4 points or 4 keys na itong isgutan, pero muhiskot lang taog pipila mga kaigsuunan. Hallelujah, thank you Lord. Amen. So another passage of scripture nga itong pagabasahon, King James chapter 4 verse 6. So read it with me. But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kontra sa Dios ang mga mapahitason, apan maluluyon siya o nagapanalangin sa mga mapaubsanon. Mo ni makaisunan din, another thing nga makita nato, ang mga tao nga mapaubsanon sumala sa pulong sa Dios is iyahang i-promote, iyahang i-exalt. Atong pagabasahon ang Mateo chapter 23 verse 12. Mo ni ang giingon maigsuon. For whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Kinsa katong magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, o kinsa katong magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Mao ni siya ang saad sa Dios sa mga kaigsuunan. No man nga importante nga masabtan nato ang humbleness, not just in words but also in action. So unsaon man makigsuon, how to exercise humbleness, or unsa may sanglitanan diya sa pulong sa Dios about sa humbleness. Atong pagabasahon ang Pilipos kapitulo 2 versikulo 1 ngadto sa 8 mga kaigsuonan. Mo ni ang giingon. If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider consider others better than yourselves. Muni mga igsuon. Verse 4. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Verse 5. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Masama ni, who in very nature did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. So mani ato ang makita makaigsuunan nga diha sa Philippians chapter 2 verse 1 to 8, no? So how to exercise humbleness? Kinsa may atong mahimo ni maigsuon? So, be with those who lives it. No? Kung kinsa mga nakita nga mapaubsanon, nindot pod nga mo uban kanila, makigsama kanila.
No, kung doon na kay mga daghang nakita ang mga tao. So, importante makaigsuunan ingon nga kini gihangyo ni Apostol Pablo, no? Nga dapat magkapareho og mga hunahuna mga igsuon. So, importante nga kahibalo ka ni ana. Then don't be self-centered. Diya sa verse 3 and 4. Mo ni ato mabasa mga kaigsuunan. Ayaw hunahuna ang imong kaugalingong kaayuhan lamang, kundi ang kaayuhan usab sa uban. Kana pong giingon bitaw diha nga kanang consider other better than yourself. No? So importante kay mga kaigsuonan nga makasabot gyud ta niinig maayo igsuon. Kini pong giingon sa ikatulo, have a mindset of a savior. No, diya sa verse 5 to 9. So atong balikon pagbasa ang verse 5, no? Ingon diya sa verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Kinahanglan daw makabaton ta og kinaiya nga susama kang Ginoong Hesukristo. Nga unsa man, who being in very nature God, no, bisan siya Dios, did not consider equality with God something to be grasped. No, ingon diha nga atong masabtan niya miso nga bisan siya Dios, wala siya namumos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingon nga kabubuton, gibiyaan niya iyahang kahimtang. No? So importante mga kaigsuonan nga ingon ana nga mindset na diin ang Dios nagpakatao. Ang Dios nagpakatao. Sa unay daghang mga tao nga gustong magpaka-Dios. Oh. Kaya naman sila gihapon ang matuman sa ilang kaugalingon. Dili gustong mosubmitar mga igsuon. Sige o nagpaka-Diyos ang tao. Ang Diyos nagpaka-tao ay ang tao gustong magpaka-Diyos. So ingon diha ano nga dapat makabaton ta og hunahuna nga susama kang Kristo Jesus nga bisan siya Dios wala na mugos nga magpabiling tupong sa Dios. No? Grabe kaayo mga kaigsuonan. Sunod, ingon diha sa verse 7. But made himself nothing, making the very nature of a servant, being made in human likeness. So, gibiyaan niya ang tanan o nagpaubo siya, nagsulob siya sa pagkaulipon. No? Kung atong mahibawan sa iyang pagkatao, nataw ba siya sa mga nindot nga wala agad maigsuon adto siya sa pasungan pinakaubos nga dapit ug dili nindot nga dapit maigsuon pero yan ang gibuhat para nimo ug para nako nahimo siya nga good example nato kung magisgot ta og humbleness. Then another thing mga kaigsuonan, so he didn't grasp the very nature of God. To wala siya nga adilira ko kay iyahay kahimtang. Kundili gipili niya ang pinakaubos na buluhaton. He clothed himself with servanthood. He obeyed even to the point of death, his death on the cross. Ingon ana ang humbleness nga makita nato sa Ginoo mga igsuon. No, sa kun nang ikayong ganiha, ang Dios nagpakatao. Pero usahay ang tao gustong magpaka-Dios. Think about that, brothers and sisters. Hallelujah. Another thing ato ang masabtan. Ikaduha kini gitawag og prayer. Second key to healing and blessing is prayer. Matod pa sa dictionary,
an earnest request or wish or practice of praying to God. So, usa ni siya ka paghaghat. So, daghan po ang mga definition about prayer. Pero mutanaw lang taog pipila mga igsoon. Unsa may biblical teaching sa prayer mga igsoon? Okay, so, padayon ta. Diha sa Mark chapter 11 verse 24. Mo nang giingon, therefore I tell you, you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. So, bisan ang sa isuon, tuuhi nga madawat nimo kini o maimong gayud kini. Pero dili lang kay kutob diha sa prayer na nangayo ka. Maayo na siya magsuon, pero ang mausap na prayer nagtudlo ka nato nga dapat with forgiveness. Hallelujah. Unsa man gingon sa Mark 11 verse 25. Ingon diha no? And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Kung mubarog daw ka o nagdakag halad, aron ka mag-ampo, apan doon na kay kaligot-got, batok ni bisan kinsa mga igsoon, biyay sa na imong halad. Agtuan siya o usay kingon, pag pinasahiloan mo, pasahiloan siya. Aron ang imong amahan nga tuwa sa langit, mo pasahilo usab kanimo. Mo na siya ang pagtudlo may igsoon. Another thing sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, mo niyang giingon, for if you forgive the sin at your Father will also forgive you. Kung pasayloon nimo mga tao nga nakasala kanimo, ang imong langit ng amahan mo pasaylo usab kanimo igsoon. So, manay tulo sa pulong sa ginabi nimo prayer lang diretso lang kag pangayo, dili. Gusto sa Ginoo nga mo release kag forgiveness. Kay kung dunay bitterness sa imong kasing-kasing, dunay mga unforgiveness sa imong kasing-kasing igsoon, makababag na siya sa imong mga pag-ampo sa Ginoo. Sa verse 15 nag-ingon, but if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Kung dili daw mo pasaylo mga kaigsuunan, dili sabta pasayloon. So, mo ni ang tudlo sa prayer, dili kay prayer lang diretso. Another thing, biblical teaching of prayer should be accompanied with fasting. Kung mahimo mga kaigsuunan nga maka-fasting ta, sa atong mga pag-ampo, mas labing maayo. Nagitudlo ang tulong sa Dios diya sa Matthew 17 verse 21. Muni giingon diya sa King James Version, howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Dili daw mohawa ang mga daotang espiritu, gawas kun mag-ampo ka uban ng pagpuasa. So, manay usa sa pinakanindot may isuon. Sama sa sample sa itong Ginoong Hesus, na wala lang siya prayer, kundi nag-fasting usab siya. So, ato mabasa sa Matthew 4, verse 1, mo niyang gingon. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. No? Natural sa mga prayer or fasting, gutomon jud ta, mubati ta og kagutom. Pero sige lang, kay nga naman doon ang pud ni siya nindot nga result. Sama sa gihimo ni Ginoong Hesus, no, nga nag prayer and fasting siya mga kaigsuonan. So mani ang mga butang, no, should be with faith kung mag-ampo ta. It should be with forgiveness kung mag-ampo ta.
should be accompanied with fasting kung mag-ampo ta. Another, should be with perseverance. Ang mga pag-ampo makaigsuonan, dili nato na siya tinapulan maigsuon. No? Unsa may giingon sa atong sa pulong sa Dios diha sa Mateo chapter 26 verse 40, mo ni makaigsuonan ang giingon. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Kini ato ang pagkahingatulgon usahay. Ingon siya, could you men not keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Di ba mo pwede makagahin lang o bisag usa ka oras? Uban ka nako sa mga pag-ampo? Ingon pagin siya, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. So, di ginato kalikayan sa atong kakapoy, sa kahago ng atong gibati makigsuunan. Murang may unya na ka, Lord, kay gikapoy na ko, matulog na ko. Pero wrong din na may suon. Dapat, if we pray, it should be with perseverance. Agwantaha ang kakapoy. Agwantaha ang kakatugon magsuon. No? So, usa na sa dapat na ma-learn nato diha sa prayer. Unsa man nato pagdawat sa healing and blessing kung di ta may napuon. So, dapat makaigsuonan masabtan na nato. Then, ingon po diya sa sunod, when the righteous pray, it's powerful and effective. Tuubatan niya na may suon. Muni siya gisaad sa pulong sa Dios nga kun muampo ang matarong dako kahimuan. James chapter 5 verse 15 to 16, wani giingon. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Dako kahimuan sa verse 16 mo ni giingon. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. So pag pinasaylo sa iyong mga sala, magsugid sa iyong sala sa usag unya ka na mag-ampo aron ka mo mga ayo. The prayer of a righteous man is powerful and effective. So mani siya ang pipila sa mga tudlo, no? Daghan kang teaching ang Bible about sa prayer. Apan mikuha lang ta og pipila ka mga butang. Amen mga kaigsuonan. Then another thing ato ang masabtan is mauni. So, moto siya, no? Kinahanglan na ito ang humbleness, prayer. Thirdly, seeking His face. So, unsa may buti pasabot aning seeking His face? To someone or something. To ask for help. To try to get or achieve something. Ang pagpangita di ay makaigsuunan, mo ni siyang nag-search kag maayo for someone or something, no? Nangayo ka og tabang to try to get or achieve something, no? Naningkamot ka nga makuha nimo ang usa ka butang maigsuon. So manigi definition diyan sa dictionary. Then usa may ang mga biblical teaching of seeking God. So daghan gihapon nga gitudlo ang Bible about seeking God at mutan-aw ra tagpipila. Number 1, if you seek God, it should not through mediums, spirits, controller, kung nakita gani ka sa Ginoo igsuon, ayaw tango og mga espiritista, tambalan ug uban pa nga mga nagasangpit o nagpatuo nga naa nila ang Ginoo. Tan-awon nato ang giingon sa Bible about ni ana. Leviticus
verse 31, nagaingon, do not turn to mediums or seek out spiritists, for you will be deprived by them. No? Mahugawan mo kung muduol mo nila, I am the Lord your God. So siya ang Ginoo nga atong Dios makaigsuonan, nagadili ka nato sa pagdangop og mga espiritista. So man siya no din usa tay giingon sa Deuteronomy chapter 18 verse 10, mo nang giingon makaigsuonan. Let no one be found among you who sacrifices his son or daughter in the fire, or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft. So, dili gusto ang Ginoo nga kung mangita ta niya adto ta mo dangop sa mga espiritista, kay na ang Dios makadungog siya igsuon dili limitado ang Dios nato nga atong gialagaran. Muna nga dili tangi mo kumpiyansa nini may igsuon. So, if you seek God, it should not through mediums, spiritists, fortune teller, or witchcraft. Ikaduha, it should be with all of our heart and soul. Muni teaching sa pulong sa Ginoo. Atong tanawon ng Deuteronomy 4 verse 29. Ingon diha, but if you seek your word, you will find Him if you look for Him with all your heart and with all your strength. Kung mangita lang kita sa Ginoo, makaisuunan sa kinasing-kasing o sa tibuok na itong kalag, dili ang Diyos magduha-duha sa pagpaminaw ka nato ang may suon. Mo na itudlo sa pulong sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo makaisuunan nga iyang tulong nagagiya ka nato. Another thing nga gitudlo sa pulong sa Dios about seeking God, in the while you still time. Samtang aduna pa kay panahon, pangitaan ang Ginoo. Atong mabasahon ng Isaiah chapter 55 verse 6. Ingon diha, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. No? Pangitaan ang Diyos ang tahikaplagan pa siya. Sangpita siya samtang siya ana apado. So kanus aman na mahitabo may suon karon mabuhi pa ta. No? Maka duol ta sa Ginoo makiisunan. Dili pa ulahi ang tanan may suon. So mo ni si ikatulo no sa pagpangita sa naong sa Ginoo. Ikaupat, he should first with all his righteousness. Most of us nakasaguluan ni Matthew chapter 6 verse 33. Ingon diha but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Muna siya promise sa pulong sa Ginoo. Una, usa ang giharian sa Dios. Pangitaon ang giharian sa Dios o pagkinabuhi, uyon siyang kabubuton, or uban sa pagkamatarong. And all these things will be given to you as well. Nakinakayuhan, pagpanalangin igsuon, pangitaon ang Ginoo. Pagkinabuhi una, uyon sa iyang kabubuton. O kanang tanan nga mong problema, dili na na mahimong problema igsuon. Trust the promise of God. Hallelujah. Another thing, kung mangita ta sa naong sa Ginoo, we should trust Him with all of our hearts. Iyon ang Matthew 7 verse 7 to 8. Ano na ba tayo makaigsuon? No? So, ang Hebrews chapter 11 verse 6. I'm sorry na suon sa kuanday Mateo. Okay, so Matthew chapter 7
verse 7. Ingon diyan, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. Sa verse 8, nagaingon, for everyone who asks receives. He who seeks finds. And to him who knocks, the door will be open. Muni siya ang nakanindot makaigsuunan, no? Importante nga musalig ta niya. Kung mangita ka, makakaplag ka, mangayo ka, tagaan ka, manukto ka, pag-aablihan sa Ginoo ang pultahan ng igsuon. Kinahanglan nga musalig lamang dito diya kaniya. Another verse, makita na sa Proverbs chapter 3 verse 5, ingon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Muna siya promise sa pulong sa Ginoo. Salig lang niya, kung mag-ampo ka, ayaw pagduha-duha, salig sa Ginoo ng igsuon. Then, another thing, kining mangita ta sa dagway sa Ginoo makaigsuonan, makapalipay na niya mangigsuon. No? Kung sa may gingon diya sa Hebrews 6, chapter 11, verse 6, ingon niya, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him. So kung mangita ka sa dagoy sa Ginoo, dapat uban ang pagtuo, ug walay mga pagduha-duha makaigsuonan. So mani siya ang butang nga dapat natong tun-an na igsuon. So another thing, kini unsa man turn from wicked ways. Sa aton lang ikaingon, upat, primero humbleness, ikaduha unsa ganito? Prayer. Katulo, seek His face, and ikaupat, turn from wicked ways. Ang word na turn, maningingon, an act of changing the direction that someone or something is facing or moving in. No? Nagbuhat gani kag mga butang kanang dili maayo, dapat kamao kang matalikod niya na mga igsuon. When you say turn, then the word wicked means morally bad, very bad or unpleasant, mga igsuon. So mani gipasabot diha sa dictionary. Ato ang pagatan-awon sab ang gisulti sa pulong sa Dios, mahitungod niining turning from wicked. Biblical turning from wicked ways may sumunod. Wicked should be avoided. Manikingon sa pulong sa Dios na ang mga dautan kinahanglan likayan gyud na mga igsuon. Psalms chapter 1 verse 1 up to 3. Manikingon, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Bulahan ng tao nga dili makig-apin sa mga dautan, ni nagbuhat sa mga makasasala, ni makig-apin kanila nga nagbugal-bugal sa Dios. Doon naman mga daghang dili motuo sa Ginoo. Verse 2, but his delight is in the Lord, or in the law of the Lord, and on His law he meditates day and night. Ang iyang kalipay naa sa pulong sa Dios, no? O iya kining gipamalandungan adlaw o gabi. Sa verse 3, he is like a tree planted by of water, which yields its fruit in its season, and whose leaf does not wither. What he does prospers. So mo makaigsuonan, bulahan ang mga dili makig-apin sa nagbuhat o mga dautan o sa mga makasasala.
So, kung kabalo kang dautan ng gitudlo sa imo, ayaw na sunday gisuon. Kung tentalon ka sa pagbuhat og mga dili maayo, it is your responsibility not to yield with them. Ayaw jud padama isuon. Kay kung magkadaghan ng mga dautan, mao na nga mosamot og kasuko ang Ginoo. So maning butanga makisuonan, no? Number 1, maning wicked should be avoided. Then should shown in action, not just in words. Kung mutalikod na gani ka sa imong gitawag og wicked ways, dapat ipakita nimo na sa action ug dili lang sa istorya. Mo ni giingon sa Matthew chapter 3 verse 7 to 8. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You root of vipers, who warned you to flee from the coming wrath." Sa verse 8, produce fruit in keeping with repentance. Sumingo si John the Baptist sa mga Pariseo o mga Saduseo, kamong mga bitin, gingalan ng mga bitin, kisay nag-ingon kaninyo nga makalikay kamo sa maabot ng kasuko sa Dios. Ipakita ang inyong pagkindulsol pinaagi sa inyong mga buhat. So that's the instruction from the Word of God. Magisgod nga ni kag pagbiya, pagpangayog pasaylo diya sa imo mga sala nga nabuhat, kinahanglan nga makita sa buhat di lang kay kutob lang sa baba. So man na makisuonan tudlo sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Another thing mga kaigsuonan, no? There are kinds of wicked ways or wicked things that to know and turn from. Kinahanglan nga masayod ta makaigsuonan unsa maning mga klase sa sala or wicked things that we need to avoid. Ayaw kung magtagan-tagaan lang ta. Unsa may gisulti sa Bible about ni makaigsuonan. So atong tan-awon. Ingon ang 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Okay. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor male prostitutes, nor homosexual offenders. Okay. Thieves, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. No? Muni siya makaigsuonan ang mga klase sa sala nga angay natong likayan. Atong tan-awon sa akong pagbabasahon sa Cebuano nga Bible may suon. Sa Cebuano version nagaingon niha, so walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw limbong yang inyong kaugalingon kay ang mga tao nga makighilawason o nagsimba sa mga Diyos o mga mananapaw o makighilawa sa isig ka lalaki o isig ka babae o kawatan o hakok o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Muni siya sa Cebuano version makaigsuonan. So I'm not judging anyone, but I want to appeal to you. Ako mong gihangyo no nga kung nakita ninyo nga dunay mga butang nga inyong nabuhat nga gisaway sa pulong sa Dios, biyain na igsuon. Ikaw lang og ang Ginoo man nahibalo. Ayaw pagpagahay sa imong kasing-kasing bisa na sayod na ka nga sayod ni siya. Pero imong gihapon gipaundayunan.
I tell you, I'm not judging you, but God will judge you. So obey the word of God. Amen. Then another thing diyan sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Atong pagbabasahon mga kaigsuonan sa English version, mo ni giingon. The acts of the sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery. Verse 20, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions. Verse 21, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, ingon ang pulong sa Diyos, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Muna siya makaisuunan ang warning sa pulong sa Ginoo. In Cebuano akong pagkabasahon gihapon, muna ingon sa Cebuano version. So kung doon na may mga Bible sa inyo mas maay nga mabasahan nato mga kaigsuonan. Mabasa ninyo sama sa ako ang pagabasahon. Ingon ang Cebuano version. Sayon kaayo pag-ila sa buhat ni adtong nagsunod sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa malaway, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios o sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, panagpingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagka masinahon, pagkapalahubog, no? Pagka mapatuyangon sa lawas ng pangandoy, ug uban pang mga butang nga sama niini. Ingon siya, busa, pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto, ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. It is the word of God nga nagsulti na nagsuon. I'm encouraging you all, as what I have said earlier, wala akong mag-judge ni bisan kinsa, pero kung na-convicted ka sa pulong sa Dios, isuon, humble down. Humble down na yun magsuon. Pangay pa sa ilo sa Ginoo, dili pa ulahi ang tanan. Napakay chance igsuon. Bag-uhon ka sa Ginoo, limpyuhan ka sa Ginoo, o kanang hatagan kang chance sa Ginoo igsuon. Mao ni siya. Then another, basahon po na to ang Revelation chapter 21 verse 8. So, importante nga masayarin na to kay kung hindi po tamusulti sa word of God, ilabi na kanamo nga mga magwawali kami ang manubag sa Ginoo. So, it's our obligation to encourage, to warn everyone unsay mga angay buhaton na isuot. Atong pon ang Revelation 21 sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars. Their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. So, maniwa kayo sa Cebuano version, meaning English of Cebuano to ang pagatan-aw. Ningon diha, apan ang mga talawan, ang mga mabudhion, ang mga malaw-ayon, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon, mahiagom ngayon sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So again, brother and sister in the Lord,
Kung convicted ka sa Word of God, biyaya ang mga butang na nadungganin mo di sa pulong sa Ginoo. No? So, dili pa walahi ang tanan. So, that is the thing that if we want to turn from the wicked ways, we should know what the Bible is telling about wicked things that we need to turn from, mga igsoon. So, mani siya ang mga pagdasig na ito, mga igsoonan, no? Di sa Ginoo. Okay. Therefore, it's very important to know and understand those conditions that God had required for healing. No? So, importante nga masabtan gud nato mga kaigsuonan ang gisulti sa pulong sa Ginoo mahitungod sa healing and blessing. Kung gusto kang makabato ni ana mga kaigsuonan, ihatag na sa Ginoo. 2 Chronicles 7 verse 14 is not just a verse that we can recite, that we need to recite and memorize, but it's an instruction. Dili lang kasi recite ani, but anak ko, sige recite sa, sige post ani 2 Chronicles 7:14, promise pa-encourage, but it's not just it's also an instruction. It's not just a verse, but it's a promise sa adi sa Ginoo may suon. It's not just a verse, but it's a must. Gikinahanglan na buhaton sa tanan ng suon. It's not just for them. It's for us. Nakailang panahon pa sa atong pamahisuon. Kinahanglan nga ato akining sundon mga kaigsuonan. If anyone doesn't want to believe, it's up to you. Kung di ka matuo, naranaan yung magsuon. But since it's not the time for any arguments, I am inviting you to pray with me for the healing of our nation and the whole world. Mga kaigsuonan, dili ni tayo nga maglalista, kundi mag-usa ta sa mga pag-ampo. Ato ang let's ask forgiveness for the wicked things that we did even from our forefathers and even for everyone. Let's not harden our hearts. It's time to seek God's grace. Hallelujah. Mag-ampot ang mga kaigsuonan. Thank you, Jesus. Salamat kayo, Lord, sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Lord, pasaylo ang kami, Lord God, sa mga sala nga among nabuhat. Kabangi, Lord, ang mga katauhan, Lord, sa kalibutan karon ug bisan pa man sa among nasod, Lord, nga nagatubang karon ining problema sa COVID-19. We know, Lord, nga doon ang kay katuyuan ni ining mga Lord, nga dili pa ulahi ang tanang Ginoo ug andam ka, Lord God, sa tabang ka namo, Ginoo. Lord, we continue to ask for your favor. We ask forgiveness, Lord, on behalf sa mga katauhan, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga naningkamot, mga frontliners, mga doctors, nurses, medical team, mga police, mga military, o uban pa nga mga volunteers, Lord. Sa among panggobyerno sa Father God, ikaw magagiya o maayo, Ginoo. Lord, isang pa man, Lord, nabalitaan na mo sa uban ng mga nasod na naghana ang ilahang casualties, Lord. We pray, Father God, ikaw, Lord, magapanalangin kanila, Ginoo. Salamat, Lord God, nga ang gipaningkamutan nga vaccine mahimo na, Lord God.
Hallelujah. Salamat Ginoong Dios. Amo mga mahal sa kinabuhi, Lord, uban ni sila. Ang mga naa sa panimalay, Lord, ikaw maga-provide, maga-protection, Ginoong Dios. Wala gid ni mahimo Ginoo kung wala ka, Lord. Pasaylo, Lord God, ang matag usa, Ginoo. Hallelujah, Lord. Salamat sa imong healing. And we pray, Lord, nga tudluan ninimong tanan sa pagpaubos sa mga kaugalingon, Lord. Dili na mo hunahuna-on mo mga kaugalingong kaayuhan, Lord God, kundi ang kaayuhan sa uban, Lord God. Salamat, Lord. Ang pakigbatok niini nga virus, Lord, uban ka namo, Ginoo. Panalangin ang mga doctors, Lord, mga nurses, nga maugyoy nag-atubang sa mga patient, Lord. Ikaw, Ginoong Diyos, magapanalangin kanila, magaproteksyon kanila. Salamat, Lord, sa imuhang langit nun na proteksyon, Lord, sa ilang mga kinabuhi. Usahay, Lord, dili makita, tungod kay dili makita ang mga virus. Usahay, dili lang hibaw-an, Lord, asa na ning tapot, Ginoo. And Lord, we pray, Father God, nga ang maong virus, Lord, imuha Ginoong Diyos nga tunawon sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus of Nazareth, we declare, Lord God, nga matunaw, Lord, sa imong gahom, Ginoong Diyos, kini maong pandemic, Lord God. Salamat usab, Lord, nga mga katauhan makarealize, Lord God, sa ilang kakulangon nga na kanimo, Ginoo. Hallelujah, mga kaigsuunan. Repentance ang usa sa pinaka effective nga weapon nato alang niini maigsuon. Mag-unsa man ang daghang budget, mag-unsa man ang mga paningkamot, kung walay pagpaubos, walay pagpangayog pa sa ilong mga kaigsuunan. Hallelujah. Kung asa makandapita karon, pangay pa sa ilo sa Ginoo, cry out to God. And the Lord will not hesitate to hear you. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord. Sa iloa kami, Ginoong Diyos. Sa iloang tanan, Lord God. Salamat, Lord, in behalf sa mga tao nga nakasala, Lord. Sa iloa kami, Ginoo. Wala mi laing mahimo, Lord, kung walang imong tabang, Father God. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. Makaisuunan, padayon tag-ampo. Bisan na alam mo sa inyong mga dapit, dili pa ulay ang tanan. Hallelujah. Ang Ginoo magapanalangin ka nato. May the Lord be with you all. God bless and stay safe, mga kaisuunan. Hallelujah.